Sa bawat oras na nagbubukas tayo ng isang pahina ng mga reserbasyon ng lipad, hinaharap natin ang parehong problema. Daan-daang mga opsyon, dose-dosena mga airline, mga presyo na mula sa katawa-tawa hanggang sa nagbabawal. Paano pipili? Ang karamihan sa mga biyahero ay nakatingin lamang sa presyo. At pagkatapos, ay nagsisisi kapag natuklasan na ang tiket ay hindi kasama ang bagahe, na ang pagkain ay hindi umiiral, o na ang upuan ay tila idinisenyo para sa isang contortionist. Nulit mayroon ding mga nagbabayad ng labis para sa isang airline nang bandila sa pag-aakalang iyon ay gumagarantiya ng isang mas mataas na karanasan. At kung minsan, ay nakakakuha ng isang pagkabigo. Sa masalimuot na mundong ito, mayroong isang piling grupo ng mga airline na nakahanap ng perpektong balanse. Makatwirang mga presyo at isang karanasan sa paglalakbay na marangal, komportable at maaasahan. Ngayon ay ibubunyag natin ang 15 pinakamahusay na mga airline sa mundo sa relasyon ng kalidad-presyo para sa 2026 na ito. Magsimula tayo. Ika-15 puwesto, JetBlue Airways. Magsisisimula tayo sa ating listahan sa Estados Unidos, isang bansa kung saan ang kalidad ng serbisyo sa impapawid ay karaniwang kumikinang dahil sa kawalan nito. Sa gitna ng isang panorama na pinangungunahan ng mga airline na naniningil para sa lahat at nag-aalok ng pinakamababa, ang JetBlue ay namumukod tangi bilang isang parola sa dilim. Itinatag noong 1978, ang airline na ito na may punong tanggapan sa New York ay naglalayon mula sa simula na mag-alok ng isang bagay na naiiba. Isang serbisyo ng kalidad sa abot kayang mga presyo. At nagtagumpay ito. Ang JetBlue ay kilala sa ilang mga detalye na nagmamarka ng pagkakaiba. Ang una ay ang mga upuan nitong balat. Isang pamantayan sa buong fleet nito na nagbibigay ng isang mas mataas na komportableng higit sa mga tapiseryang tila ng kompetisyon. Ang ikalawa ay ang libreng entertainment sa loob ng sasakyan. Ang bawat upuan ay may individual na screen na may live na telebisyon, mga pelikula, mga serye at musika. Isang bagay na sa ibang mga airline na Amerikano ay may bayad o direktang hindi umiiral. Ang ikatlo, at marahil pinakamahalaga, ay ang libreng Wi-Fi sa lahat ng mga lipad nito. Ang bilis ay hindi para sa paggawa ng mga video call, ngunit para sa pagkonsulta sa email, ang mga social network o pag-browse sa internet nang hindi nagbabayad ng kahit isang sentimo. Ang problema ng JetBlue ay ang network nito ay pangunahing domestiko, na may ilang mga lipad sa Caribbean, Mexico at Latin America. Para sa mga rutang transatlantiko, halos wala silang presensya, bagaman nag-anunsyo sila ng mga intensyon na lumawak. Ang average na edad ng kanilang fleet na binubuo ng Airbus A320 at A321 ay katanggap-tanggap na nasa paligid ng 8 taon. Ang mga presyo ay kompetitibo, bagaman hindi laging ang pinakamababa. Ngunit kapag idinagdag mo ang lahat ng kasama nila, ang relasyon ng kalidad-presyo ay mahirap malampasan sa merkado ng Estados Unidos. Kaya naman ang JetBlue ay karapat-darapat sa ika-15 pwesto ng ating listahan. Ika-14 na pwesto, AirAsia X. Kung merong isang airline na nagdemokratisa ng mga paglalakbay sa mahabang distansya sa Timog Silangang Asya, iyon ay ang AirAsia X. Ang bersyon ng mahabang biyahe ng sikat na low-cost na Malaysian ay nakamitang isang bagay na tila imposible isang dekada nang nakalilipas. Mag-alok ng mga lipad na higit sa 6 na oras sa mga presyong katawa-tawa. Ang pagkonekta sa Kuala Lumpur sa Tokyo, Seoul, Sydney o Auckland sa halagang mas mababa sa €200 balikan ay posible salamat sa kanila. At yon, sa isang mundo kung saan ang mga presyo ng gasolina ay hindi tumitigil sa pagtaas, ay halos isang himala. Siyempre,
Dapat malaman kung ano ang pinapasok kapag lumilipad kasama ang AirAsia X. Ang modelo ay sa isang low-cost na puro at matigas. Ang espasyo sa pagitan ng mga upuan ay sapat lamang. Ang legal na minimum upang magkasya ang isang tao na may katamtamang taas. Ang pagkain ay hindi kasama. Kailangang bayaran ng hiwalay. At hindi rin ito mura. Ang naka-check-in na bagahe ay nagkakahalaga ng dagdag at ang pagtili ng upuan din. Kung nagbibiyahe ka ng magaan at gusto mo lang makarating sa iyong destinasyon ng walang karagdagang pagpapanggap, ang AirAsia X ay isang opsyon na hindi matatalo. Ang AirAsia X ay hindi para sa lahat. Kung ikaw ay isang taong matangkad, kung nagbibiyahe ka na may maraming bagahe, o kung umaasa ka ng isang serbisyong marangya, malamang na hindi ito ang iyong airline. Ngunit kung ang hinahanap mo ay makarating sa iyong destinasyon ng gumagastos ng pinakamababa at handa kang talikuran ng ilang mga luho, ang AirAsia X ay isa sa mga pinakamahusay na opsyon sa planeta. Kaya naman ito ay nasa ika-14 na pwesto. Ika-13 pwesto, Norwegian Air Shuttle. Ang Norwegian ay nagkaroon ng isang masalimuot na buhay, marangal para sa isang nobela. Dumating ito upang maging ang malaking pag-asa ng mga low-cost na Europeo. Ang airline na hahamon sa mga malalaki sa mga rutang transatlantiko na may mga tiket na €100 papuntang New York. Lumawak ito sa parang walang kontrol. Nag-ipon ng isang astronomikong utang. At, nang dumating ang pandemya, ay nasa bingit ng paglaho. Ngunit matapos ang isang malalim na proseso ng muling pagsasayos, ang Norwegian ay muling sumibol mula sa mga abo nito na may isang mas matalinong estratehiya at isang malinaw na panukala ng halaga. Murang mga lipad sa loob ng Europa, gamit ang mga bagong eroplano at isang marangal na serbisyo. Ngayon, ang Norwegian ay nakatuon sa kanilang merkado sa Nordiko at sa mga rutang Europeo na pinaka-in-demand. Ang kanilang fleet, na binubuo ng Boeing 737 at 787, ay isa sa mga pinakamoderno sa kontinente, na may average na edad na halos hindi lalampas sa 5 taon. Ito ay kapansin-pansin sa komportableng mga upuan, sa katahimikan ng cabin, at sa kahusayan ng mga lipad. Ang mga bagong eroplano ay gumagamit ng mas kaunting gas, mas kaunti ang polusyon, at nag-aalok ng isang mas kaaya-ayang karanasan. Ang entertainment sa loob ng sasakyan ay libre sa lahat ng mga lipad, na may isang app na nagbibigay daan upang ma-access ang mga pelikula at serye mula sa iyong sariling aparato. Ang Wi-Fi ay libre din, bagaman may mga limitasyon sa bilis. Ang mga upuan, nang hindi maluwag, ay katanggap-tanggap para sa mga lipad na maikli at katamtamang biyahe. At ang mga tripulante, bata at dinamiko, ay sumasalamin sa espiritong yon ng Scandinavian, ng kahusayan ng walang pagyayabang. Ang Norwegian ay natuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Hindi na ito lumalago para lamang lumago, kundi ginagawa ito sa parang napapanatili. Nagbubukas ng mga ruta lamang kung saan may tunay na pangangailangan. Ang kanilang mga presyo ay kompetitibo, lalo na kung magrereserba ng maaga. At ang kanilang serbisyo, nang hindi maluho, ay higit na tumutupad sa mga inaasahan ng sinumang naghahanap ng isang low-cost na may kalidad. Kaya naman ang Norwegian ay muling nasa listahang ito sa ika-13 pwesto. Ika-12 pwesto, WestJet. Ang Canada ay isang napakalaking bansa. Ang ikalawang pinakamalaki sa mundo ayon sa sukat, at ang paglipad sa loob nito ay maaring maging labis na mahal. Ang mga distansya ay napakalaki, ang populasyon ay kakaunti, at ang mga paliparan ay malayo sa isa't isa. Sa kontekstong iyon, ang WestJet ay dumating noong 1996 upang baguhin ang mga panuntunan ng laro.
Itinatag bilang isang low-cost sa istilong Amerikano, ito ay nag-evolve patungo sa isang pinaghalong modelo na pinagsasama ang mababang singil sa mga serbisyong kasama na nagpapaiba rito sa kompetisyon. Ang WestJet ay nag-aalok ng isang matatag na karanasan sa mga rutang domestiko at sa mga destinasyong maaraw tulad ng Mexico, ang Caribbean at Estados Unidos. Ang kanilang fleet, pangunahin na Boeing 737, ay nasa mabuting kalagayan na may average na edad na nasa paligid ng 7 taon. Ang mga tripulante ay kilala sa kanilang kabaitan, isang bagay na pinahahalagahan ng mga Canadian at pinapasalamatan ng mga biyaherong internasyonal. Ang kanilang programa ng katapatan, bagaman hindi ang pinakamahusay sa mundo, ay nagbibigay daan upang makaipon ng mga puntos na maaring ipalit para sa mga lipad at mga pagpapabuti. Ang pinakamaganda sa WestJet ay kasama nito ang bagahe sa kamay ng walang karagdagang gastos. Isang bagay na hindi ginagawa ng lahat ng low cost. At sa Canada, kung saan ang mga tao ay karaniwang naglalakbay na may mga Amerikana at damit panlamig, ay lalong mahalaga. Ang WestJet ay hindi isang airline ng luho at hindi rin ito nilalayong maging ganoon. Ito ay isang practical, mahusay at maaasahang airline na tumutupad sa ipinangako sa isang makatwirang presyo. Para maglakbay sa loob ng Canada o sa mga destinasyon ng araw ng mga Canadian, mahirap makahanap ng isang mas mahusay na opsyon. Kaya naman ito ay karapat-dapat sa ika-12 pwesto. Ika-11 pwesto, Copa Airlines. Ang Copa Airlines ay ang tulay na nag-uugnay sa mga Amerika. Ang hub nito sa Panama, ang paliparang internasyonal ng Tocumen, ay isa sa pinakamahusay sa kontinente, na idinisenyo partikular upang mapadali ang mga koneksyon sa pagitan ng Hilagang Amerika at Timog Amerika. Gamit ang isang fleet na karamihan ay Boeing 737, ang Copa ay nakabuo ng isang network na nagpapahintulot na lumipad mula sa anumang mahalagang lungsod ng kontinente patungo sa halos anumang iba pa na may isang stopover lamang sa Panama. At ang stopover na yon ay karaniwang mabilis, komportable, at walang mga komplikasyon. Ang panukala ng Copa ay simple ngunit epektibo. Mga modernong eroplano, padiging nasa oras na halos Swiss at isang tamang serbisyo. Ang kanilang fleet ay may mababang average na edad sa paligid ng 6 na taon at ang pagpapanatili ay mahigpit, gaya ng nararapat sa isang airline na nais mapanatili ang reputasyon nito. Ang mga 737 ng Copa ay nakakonfigure na may mga upuang balat, komportable para sa mga lipad na hanggang 5 o 6 na oras. At may mga individual na entertainment sa loob ng sasakyan sa karamihan ng mga eroplano. Ang Copa ay hindi ang pinakamurang airline sa lahat ng mga ruta. Ngunit, ang balanse sa pagitan ng presyo, serbisyo, at pagiging maasahan ay mahirap malampasan. Kaya naman pinipili ito ng mga madalas na biyahero ng paulit-ulit. At kaya naman ito ay nasa ika-11 pwesto ng ating listahan. Ika-10 pwesto, Aeromexico. Ang Aeromexico ay dumaan sa mga mahihirap na sandali sa mga nakalipas na taon. Ang pandemya ay nagdala rito upang sumailalim sa Kabanata 11 ng batas sa pagkalugi ng Estados Unidos noong 2020. Isang proseso kung saan ito lumabas noong 2022 na may isang mas magaan na istruktura at isang muling isinaayos na utang. Mula noon, ang airline ng bandila ng Mexico ay nagtrabaho ng husto upang mabawi ang tiwala ng mga biyahero at ang mga resulta ay nagsisimulang mapansin. Ngayon, ang Aeromexico ay isang modernong airline na may isang fleet ng Boeing 737 para sa mga rutang domestiko at maikling biyahe,
at Boeing 787 para sa mga rutang mahabang distansya. Ang mga 787 Dreamliner ay mga pambihirang eroplano, tahimik, mahusay at komportable, na may mas mababang presyon ng cabin na nagbabawas ng pagkapagod sa mahabang lipad. Ginagamit ito ng Aeromexico sa mga ruta patungong Europa at Asia na nag-aalok ng isang napaka-kompetitibong karanasan laban sa ibang mga airline. Pinabuti rin ng Aeromexico ang pagiging nasa oras nito at ang paghawak sa mga bagahe, dalawa sa mga mahihinang punto sa nakaraan. Ang kanilang programa ng katapatan, Club Premier, ay isa sa mga pinaka-pinahahalagahan sa reyon, na may mga alyansa na nagbibigay daan upang makaipon ng milya sa daan-daang mga tindahan. At ang kanilang mga presyo, bagaman hindi ang pinakamababa, ay kompetitibo, lalo na kung magrereserba ng maaga. Dahil sa lahat ng ito, ang Aeromexico ay karapat-dapat sa ika-10 pwesto. Ika-9 na pwesto, Turkish Airlines. Ang Turkish Airlines ay isa sa mga airline na pinakalumago sa huling dekada at hindi ito nagkataon. Ang hub nito sa Istanbul, ang bagong paliparan ng Istanbul, ay isa sa mga pinakakahangahangang infrastruktura ng paliparan sa mundo na idinisenyo upang humawak ng daan-daang libong mga pasahero bawat araw na may kahusayan. Mula roon, ang Turkish ay lumilipad sa mas maraming bansa kaysa sa anumang ibang airline sa planeta na sumasakop sa Europa, Asia, Africa at Amerika gamit ang isang network ng mga ruta na nakakainggit. Ang panukala ng Turkish ay simple. Mga lipad sa halos kahit saang bahagi sa mga makatwirang presyo na may mataas na kalidad ng serbisyo. Sa Turkish, kahit sa turistang klase, ang pagkain ay isa sa pinakamahusay sa langit. Inspirado sa pagkaing Turko na may iba-iba at masasarap na opsyon at inihahain na may maingat na presentasyon. Ang entertainment sa loob ng sasakyan ay kumpleto na may mga individual na screen sa karamihan ng mga eroplano, isang malawak na pagpipilian ng mga pelikula at serye, at mga laro para sa lahat ng edad. Ang mga tripulante, bata at matulungin, ay nagsisikap na gawing kaaya-aya ang paglalakbay at Ingles ang karaniwang wika na nagpapadali sa komunikasyon. Ang Turkish ay hindi ang pinakamurang airline sa lahat ng mga ruta. Sa katunayan, sa ilan ay maaring mas mahal ito kaysa sa direktang kompetisyon. Ngunit ang relasyon ng kalidad-presyo ay mahusay dahil ang natatanggap mo kapalit ng iyong pera ay higit na mataas sa karaniwan. Bukod dito, ang kanilang programa ng katapatan, Miles at Smiles, ay mapagbigay at nagbibigay daan upang makaipon ng milya ng madali. Kung naghahanap kang galugarin ang mga kakaibang destinasyon o kumonekta sa mga lugar na hindi nararating ng ibang mga airline, ang Turkish ay isang opsyon na dapat isaalang-alang. Kaya naman ito ay nasa ika-9 na pwesto. Ika-8 pwesto, Icelandair. Ito ay isang airline na may isang modelo ng negosyo na natatangi at kaakit-akit. Sinasamantala ng Icelandair ang lokasyong heograpiko nito sa gitna ng Hilagang Atlantiko upang mag-alok ng isang bagay na walang ibang airline ang makakapantay: mga libreng stopover sa Iceland. Kung lilipad ka mula Europa patungong Estados Unidos o Canada kasama ang Icelandair, maaari kang gumawa ng isang hinto na hanggang 7 araw sa Reykjavik nang hindi nagbabayad ng kahit 1 sentimo pa para sa tiket. Ito ay isang paraan upang makilala ang isa sa mga pinakakamanghamanghang bansa sa planeta nang walang karagdagang gastos, at yon sa sarili nito ay isa ng mabigat na argumento. Ngunit bukod sa kalamangang yon, ang Icelandair ay nag-aalok ng isang matatag at maaasang serbisyo. Ang kanilang fleet na binubuo sa karamihan ng Boeing 757 at 737 MAX ay moderno at maayos ang pagpapanatili.
Ang mga 757, bagaman mga veteranong eroplano, ay na-update gamit ang mga bagong interior at sistema ng entertainment. Ang mga 737 MAX ay mas mahusay at mas tahimik. Ang entertainment sa loob ng sasakyan ay libre na may mga individual na screen sa karamihan ng mga eroplano at isang katanggap-tanggap na pagpipilian ng mga pelikula at serye. Ang pagkain, bagaman hindi pambihira, ay tama para sa tagal ng mga lipad. Ang Iceland Air ay hindi isang airline ng luho. Hindi ka makakahanap ng mga pribadong suite o French champagne. Ngunit kung naghahanap ka ng isang abot-kaya at maaasahang paraan upang tawirin ang Atlantiko na may pagkakataong galugarin ang isang kamanghamanghang bansa sa daan, ang Iceland Air ay mahirap malampasan. Kaya naman ito ay karapat-dapat sa ika-8 pwesto sa ating listahan. Ika-7 puesto, Azul Linhas Aéreas. Ang Brazil ay isang bansang kontinental na may mga sukat ng kontinente at isang heograpiya na gumagawa sa eroplano bilang pinaka-praktikal na paraan ng transportasyon para sa mahabang distansya. Sa merkadong iyon, ang Azul ay nakamit ang isang bagay na pambihira, ang maging paboritong airline ng mga Brazilian. Salamat sa isang kombinasyon ng abot-kayang mga presyo at isang serbisyo na nakakaakit. Ang Azul ay itinatag noong 2008 ni David Neeleman, ang parehong negosyante na lumika ng JetBlue sa Estados Unidos. At ito ay mapapansin. Ang airline ay nagmana ng pilosopiyang iyon ng paglalagay sa kliyente sa sentro, ngunit iniangkop ito sa merkadong Brazilian. Ang kanilang fleet ay iba-iba, na may mga eroplanong Embraer para sa mga rutang regional at Airbus A330 para sa mga lipad na internasyonal. Lahat ng mga ito ay may mababang average na edad at isang hindi nagkakamaling pagpapanatili. Ang nagpapaganda sa Azul ay ang atensyon sa detalye. Sa lupa, nag-aalok sila ng isang mabilis na serbisyo ng check-in at mga VIP lounge sa mga pangunahing paliparan. Sa hangin, ang entertainment sa loob ng sasakyan ay libre, na may mga individual na screen sa karamihan ng mga eroplano at isang pagpipilian ng mga pelikula at serye sa wikang Portuguese at Ingles. Ang pagkain, bagaman hindi gourmet, ay sagana at may mabuting kalidad. At sa mahahabang lipad ay kasama ang mga mainit na opsyon. Ang mga tripulante ay kilala sa kanilang kabaitan, isang bagay na pinahahalagahan ng mga Brazilian at pinapasalamatan ng mga biyaherong internasyonal. Bukod dito, ang Azul ay may isa sa mga pinakamapagbigay na programa ng katapatan sa Latin America sa pamamagitan ng Tudo Azul, na nagbibigay daan upang makaipon ng mga puntos hindi lamang sa paglipad, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pagbili. Ang mga presyo ay kompetitibo, lalo na sa domestikong merkado, kung saan ito nakikipagkumpetensya sa GOL at LATAM. Dahil sa lahat ng ito, ang Azul ay karapat-darapat sa ika-7 pwesto ng ating listahan. Ika-6 na pwesto, EVA Air. Ang EVA Air ay isa sa mga airline na kilalang-kilala ng mga madalas na biyahero. Ngunit bihira itong lumabas sa mga ulo ng balita. Itinatato noong 1989. Ito ay bahagi ng konglomerato ng Evergreen, isa sa mga higante ng transportasyong pandagat sa mundo. At nagmana ito mula sa kanyang pinagbulan ng isang obsesyon, sa kahusayan at kalidad na naglalagay dito sa gitna ng mga pinakamahusay sa mundo. Ang EVA Air ay nagpapatakbo ng isang modernong fleet ng Airbus at Boeing, na may average na edad na nasa paligid ng 6 na taon. Ang kanilang mga eroplano ay nakakonfigure na may komportableng mga upuan, kahit sa turistang klase. At ang entertainment sa loob ng sasakyan ay isa sa pinakamahusay sa merkado, na may malalaking screen at isang malawak na pagpipilian ng mga pelikula. Ngunit ang talagang nagpapakita ng kaibahan sa EVA Air ay ang serbisyo nito. Ang mga tripulante ay sikat sa kanilang kabaitan at sa kanilang atensyon sa detalye.
na minana mula sa tradisyon ng hospitalidad na Asyano. Sa turistang klase, nag-aalok sila ng mga kumot, unan at mga kit ng kaginhawaan sa mahahabang lipad. Isang bagay na hindi ginagawa ng lahat ng mga airline. Sa premium na klase, ang Eva Air ay nakatanggap ng mga internasyonal na parangal para sa kanilang mga upuan, na tila kama at ang kanilang serbisyo sa pagkain, na kinabibilangan ng mga menu na idinisenyo ng mga tanyag na chef. Ngunit kahit sa turista, ang relasyon ng kalidad-presyo ay mahusay, lalo na sa mga ruta patungong Estados Unidos at Europa, kung saan ang mga presyo ay karaniwang kompetitibo. Ang Eva Air ay hindi ang pinakamurang airline, ngunit ang iniaalok nito para sa binabayaran mo ay naglalagay dito sa ika-6 na pwesto. Ika-5 pwesto, Air Transat. Ang Air Transat ay ang airline ng bakasyon par excellence ng Canada. Itinatag noong 1986, nagdadalubasa ito sa mga lipad na charter at mababang halaga sa mga destinasyon ng araw. Ngunit may isang kalidad na nagpapaiba rito sa ibang mga bakasyon ng airline. Ang modelo nito ay simple. Mag-alok ng mga lipad na transatlantiko sa abot-kayang mga presyo na hindi tinatalikuran ang isang marangal na serbisyo. Ang fleet ng Air Transat ay binubuo pangunahin ng Airbus A330 na may average na edad na nasa paligid ng 10 taon. Hindi sila ang mga pinakabagong eroplano sa langit, ngunit maayos silang pinapanatili at nakakonfigure na may komportabling mga upuan para sa mahahabang lipad. Ang entertainment sa loob ng sasakyan ay libre, na may mga individual na screen at isang katanggap-tanggap na pagpipilian ng mga pelikula at serye. Ang pagkain ay kasama sa presyo ng tiket, isang bagay na hindi iniaalok ng lahat ng mga airlines sa kategorya nito, at may katanggap-tanggap na kalidad. Ang pinakamaganda sa Air Transat ay ang serbisyo nito sa lupa. Kasama nila ang naka-check-in na bagahe sa lahat ng mga singil, isang bagay na lalong nagiging bihira sa mga low-cost na airline. At ang kanilang pagiging nasa oras ay mabuti, sa loob ng average ng sektor. Ang mga presyo ay napaka-kompetitibo, lalo na sa mga ruta patungong Europa mula sa mga lungsod ng Canada tulad ng Toronto, Montreal o Vancouver. Kung naghahanap ka ng isang abot-kayang paraan upang tawirin ang Atlantiko nang hindi nararamdaman na ikaw ay nasa isang bus na may mga pakpak, ang Air Transat ay isang mahusay na opsyon. Kaya naman ito ay nasa ika-5 pwesto. Ika-4 na pwesto, Cathay Pacific. Ang Cathay Pacific ay isa sa mga pinakaiginagalang na airline sa mundo at hindi ito nagkataon. Itinatag noong 1946, binuo nito ang kanyang reputasyon sa loob ng mga dekada ng pare-parehong serbisyo, pagiging nasa oras at seguridad. Ngunit bukod dito, sa mga huling taon ay gumawa ito ng pagsisikap na i-adjust ang kanilang mga presyo upang makipagkumpetensya sa mga airline ng Golpo at sa mga low-cost na Asyano. At ang resulta ay isang relasyon ng kalidad-presyo na mahirap malampasan. Ang Cathay ay nagpapatakbo ng isang modernong fleet ng Airbus at Boeing na may mababang average na edad at isang hindi nagkakamaling pagpapanatili. Ang kanilang mga eroplano ay nakakonfigure na may komportabling mga upuan kahit sa turistang klase, at ang entertainment sa loob ng sasakyan ay isa sa pinakamahusay sa merkado na may malalaking screen at isang malawak na pagpipilian ng mga pelikula sa iba't ibang wika. Ang pagkain ay may kalidad, na may mga opsyong Asyano at Kanduranin, at ang mga tripulante ay propesyonal at matulungin sa pinakamahusay na tradisyon ng hospitalidad ng Hong Kong. Ang nagpapaganda sa Cathay Pacific ay ang network nito ng mga ruta. Ang hub nito sa Hong Kong ay isang pinto ng pasukan sa Asya na may mga koneksyon sa 12-dosenang mga destinasyon sa China, Japan, Korea, sa Timog Silangang Asya at higit pa. At ang kanilang mga presyo, bagaman hindi ang pinakamababa, ay kompetitibo, lalo na kung magre-reserba ng maaga. Sa turistang klase,
ang Cathay ay nag-aalok ng isang mas mataas na karanasan kaysa sa maraming mga airline ng bandila na Europeo sa mga presyong katulad o kahit mas mababa pa. Kaya naman ito ay karapat-dapat sa ika-4 na pwesto. Ika-3 pwesto, Singapore Airlines. Ang Singapore Airlines ay kilala bilang ang reyna ng langit dahil sa kanyang luho at sa kanyang serbisyo. Ngunit ang hindi alam ng marami ay maaari rin itong maging isang abot-kayang opsyon kung pipiliin ng maayos ang sandali at ang ruta. Ang airline ng City-State ay nalaman kung paano isegment ang kanilang alok, na may mga promotion singil na ginagawa itong accessible sa mga biyaherong may limitadong budget nang hindi tinatalikuran ang kanilang kakanyahan. Ang Singapore Airlines ay may isa sa mga pinakamodernong fleet sa mundo, na may average na edad na mas mababa sa 6 na taon. Ang kanilang mga eroplano, pangunahin na Airbus A350 at Boeing 787 ay nilagyan ng pinakabago sa teknolohiya at komportable. Ang mga upuan sa turistang klase ay ilan sa pinakakomportable sa merkado, na may isang maluwag na espasyo at isang ergonomikong disenyo. Ang entertainment sa loob ng sasakyan, gamit ang sistemang Chris World, ay maalamat na may libu-libong mga opsyon na mga pelikula, serye, musika at mga laro. Ang pagkain ay isa pang malakas na punto nito. Kahit sa turistang klase, ang mga opsyon ay iba-iba at masasarap, na may mga impluwensya ng pagkaing Asyano at kanluranin. Ang mga tripulante ay sikat sa kanilang kabaitan at pagiging propesyonal, na sinanay sa pinakamahusay na tradisyon ng hospitalidad ng Singapore. At ang pagiging nasa oras ay halos perpekto, gaya ng nararapat sa isang airline na nais mapanatili ang reputasyon nito. Ang Singapore Airlines ay hindi mura sa lahat ng mga ruta. Ngunit kung maghahanap kang mabuti, makakahanap ka ng mga napakakompetitibong singil sa mga ruta patungong Japan, Korea o Australia. At kapag ginawa mo ito, ang karanasan na natatanggap mo ay higit na mataas sa binabayaran mo. Kaya naman ito ay nasa ika-3 pwesto ng ating listahan. Ika-2 pwesto, Emirates. Ang Emirates ay kasing kahulugan ng luho, ng labis, ng kinang na iyon na katangian ng Dubai. Ngunit isa rin itong airline na maaring maging nakakagulat, na abot kaya kung pipiliin ng maayos ang ruta at ang panahon. Ang modelo nito ng negosyo na nakabase sa isang dambuhalang hub sa Dubai ay nagpapapahintulot dito na mag-alok ng mga kompetitibong presyo sa mga ruta na nag-uugnay sa Europa, sa Asia, Africa o Australia, sinasamantalang mga ekonomiya ng laki. Ang fleet ng Emirates ay ang pinakamalaki sa mundo sa Airbus A380 at Boeing 777, na may mababang average na edad at isang hindi nagkakamaling pagpapanatili. Sa turistang klase, ang mga upuan ay komportable, na may maluwag na espasyo at mga higanting individual na screen na may daan-daang mga channel ng entertainment. Ang pagkain ay sagana at may kalidad, na may iba't ibang mga opsyon at patuloy na serbisyo ng mga inumin. Ang mga tripulante, multikultural at profesional, ay nagsisikap na gawing kaaya-aya ang paglalakbay. Ang pinakamaganda sa Emirates ay ang network nito ng mga ruta. Mula sa Dubai, lumilipad sila sa mahigit 150 destinasyon sa lahat ng mga kontinente, na nagpapahintulot ng mga mabilis at komportableng koneksyon. At ang kanilang programa ng katapatan, Skywards, ay mapagbigay, na nagpapahintulot na makaipon ng milya na maaring ipalit para sa mga lipad at mga pagpapabuti. Ang mga presyo ng Emirates ay kompetitibo, lalo na sa mga rutang mahabang distansya kung saan ito nakikipagkumpetensya sa mga airline na Europeo at Asyano. Dahil sa lahat ng ito, ang Emirates ay karapat-dapat sa ika-2 pwesto. Ika-1 pwesto, Qatar Airways. Nakarating na tayo sa numero 1,
Ang pinakamahusay na airline sa mundo sa relasyon ng kalidad-presyo para sa 2026 na ito ay ang Qatar Airways. Oo, ang parehong airline na pinangalan ng pinakamahusay na airline sa mundo ng Skytrax sa maraming pagkakataon. At ito ay ganoon hindi lamang dahil sa kanyang luho, kundi dahil nakamit nito ang pag-aalok ng luhong iyon sa mga presyong sa maraming ruta ay nakakagulat na abot kaya. Ang Qatar Airways ay may isang napakamodernong fleet na may average na edad na mga 5 taon, isa sa mga pinakabata sa planeta. Ang kanilang mga eroplano, pangunahin na Airbus A350 at Boeing 787 ay nilagyan ng pinakabago sa teknolohiya at komportabel. Sa turistang klase, ang mga upuan ay maluwag na may isang ergonomikong disenyo at mga individual na screen na may mataas na definisyon. Ang entertainment sa loob ng sasakyan gamit ang sistemang Oryx One ay may libu-libong mga opsyon ng mga pelikula, serye, musika at mga laro. Ang pagkain ay pambihira. Kahit sa turistang klase, ang mga opsyon ay iba-iba at masasarap na may mga impluwensya ng pagkaing Arabo at internasyonal. Ang mga tripulante ay sikat sa kanilang pagiging propesyonal at kabaitan na sinanay sa pinakamahusay na mga pamantayan ng hospitalidad. At ang pagiging nasa oras ay halos perpekto, gaya ng nararapat sa isang airline na nais mapanatili ang reputasyon nito. Ngunit ang talagang nagpapaiba sa Qatar Airways ay ang patakaran nito sa mga presyo. Sa mga ruta tulad ng Europa-Asia o Europa-Africa, ang kanilang mga singil ay karaniwang napakakompetitibo, madalas na mas mababa kaysa sa mga airline na Europeo na may mas masamang serbisyo. At ang natatanggap mo kapalit ay isang karanasan ng unang klase kahit sa turista. Ang Qatar Airways ay nagpatunay na maaring lumipad ng maayos nang hindi nagbabayad ng isang kapalaran. At dahil dito, ito ay para sa amin ang pinakamahusay na airline sa mundo sa relasyon ng kalidad-presyo. Hanggang dito ang 15 pinakamahusay na mga airline sa mundo sa relasyon ng kalidad-presyo para sa 2026 na ito. Lahat sila ay may pagkakapareho. Kapag bumaba ka ng eroplano, nararamdaman mo na ang iyong pera ay na-invest ng maayos.